Bukod sa mga sikat na beach, may pambatong ilog din daw ang Cebu na swak sa mga gustong magtampisaw ngayong opisyal nang idineklara ang tag-init. Yan po ang mahigit sa 1 kilometrong Boho River na binigyan ng Best Tourism Village Award ng UN World Tourism Organization. Refreshing talaga dahil napalilibutan din ng mangrove forest ang yamang tubig na paboritong stopover ng mga migratory bird. Lahat yan maaari mong saksihan sakay ng pump-boat. At sa nakabibighani nitong ganda, mayroon nang nagdaos dyan ng kasal. Paalala po ng mga nangangalaga rito sa lahat ng gustong bumisita, panatilihin itong malinis. Opisyal ng Semana Santa bukas, linggo ng palaspas. At kabi-kabila na ang paghahanda. Kasama na riyan ang pagbebenta ng palaspas na kasing taas ng tao. Narito ang report. Di basta-basta ang tindang palaspas sa Santo Domingo Church sa Quezon City. Ang isang ito sing taas ng tao at nagkakahalaga ng 700 piso. Mabili na rin ang mga palaspas sa Gamo Isabela, Lawag Ilocos Norte at sa Balanga Bataan. Sa Batangas City, magdamaga na ang mga gumagawa ng palaspas. Pero kung sa ilang lugar, for sale ang palaspas, sa Barangay Addition Hills sa Mandaluyong, dinubog ang mga palaspas na libreng ipinamigay. Sa Samal Bataan, maririnig ang recorded na pasyon imbis na pabasang inaawit ng mga deboto. Sa Calabanga, Camarines Sur, naghahanda na ang nasa 300 kalahok sa Pasyon ni Cristo o Passion Play. Sa Limanan, Camarines Sur, inaasahan naman ang ipagdagsa ng mga deboto sa isang pilgrimage site sa bayan ng Libmanan. Makikita rito ang 13 haligi ng mga disipulo na may taas na mahigit 8 metro at ang Bulalakaw Hills na may 117 steps patungo sa tuktok. May mga nagbibisita iglesia na rin sa Pangasinan. Isa sa pinakasikat na dinrayo roon ang minor basilica ng Our Lady of the Holy Rosary of Manawag. Sa Pasukin, Ilocos Norte, dinadalaw ng ilang deboto ang pilgrimage site ng Cruz na Bato na nasa mahigit 100 taon na raw. At sa caretaker nito, taong 1940 pa raw nang buhatin ito pababa mula sa isang bundok sa bayan ng Bintar. Parehong masaya sina Allen Dizon at Katrina Halili sa pagkapanalo nila ng acting awards sa Emirates International Film Festival. Para ito sa pelikula nilang Avenida na tinanghal na best film. Hindi namin na-expect na manalo kaming dalawa and ginawa namin yung best namin. Blessed kami na napasama sa napakagandang pelikula ng Direk Louie Ignacio. Yung manalo ka ng award na parang talagang na talagang ang dami, nag-screening sila, di ba? Parang ang daming mga naming kalaban. So, ang hirap din po na para mapansin ka eh. So, happy ako. Sobrang saya. Parehong abala sina Katrina at Allen sa kani-kanilang top rating series sa GMA. Si Allen sa #1 afternoon prime series na Abot Kamay na Pangarap. At si Katrina sa GMA prime action drama na Black Rider. Pero this Holy Week, magbabakasyon muna sila. Plano namin pasyalan si Apong Wangud sa Kalinga. Camping kami, mag-tent kami dahil doon malamig. Uwi lang po ako ng El Nido. Yun nga, wala naman ako masyadong plan kundi mag-alis ng mga gamit. Yes, mag-bonding with your daughter. Mag-bonding sa anak ko. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. Ang atang galing at talino ng isang proud member ng Aita ethnic group na mag-Indi o mag-Ansi mula Porac, Pampanga. Si Lady Anduya ang kauna-unahang babae na pumasa sa criminologist licensure examination sa kanyang grupo. Kwento ni Lady, noon pa man ay mindset na niyang pagbutihin ng pag-aaral para makakuha ng scholarship at makatuntong sa kolehiyo. 7 raw silang magkakapatid at pagtatanim ng gulay ay kinabubuhay ng kanyang mga magulang sa bundok. Tinanggap din niya mga pagkilalang Most Outstanding Criminology Intern, Service Awardee at Best Thesis. Mensahe ni Lady sa mga kapwa niya babae at katutubo, hindi imposibleng matupad ang anumang pangarap. Quick rundown ng showbiz happenings. What's up, Philippines? It's Olivia. I am so excited to see you soon. But before that,
a new song, May Obsessed. special greeting para All sa your- Pilipinas si Olivia Rodrigo. Walang specific details na ibinigay si Olivia. Pero while waiting, pwede raw munang i-play on loop ang kanyang single na Obsessed. Nauna nang sinabi ng singer na gusto niyang mag-perform sa Pilipinas at nagpahiwatig din na magkakaroon ng tour stop dito. Pasok naman si Marina Summers sa top 4 ng RuPaul's Drag Race UK versus the World. Sa episode ngayong linggo, nagsuot si Marina ng tradisyonal na yakan wedding ceremony attire para sa kategoryang runway na Take Me Up the Aisle. Nag-post si Marina ng iba pang mga snaps sa kanyang IG at sinabing hindi lahat ng kasal ay puti. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.